Kikita nyo itong balot sa aking harapan. Napakarami nito. 15 balot. Ha? 15 balot ito. Bagong luto lang ito. At gumawa ako ng sausawang white vinegar. Coconut vinegar actually ito. Sibuyas, bawang, konting bawang at maraming paminta at sile. Siyempre, no? Ito ang pinakasausawan ng aking balot, no? Okay. Karaniwan, ito na yung aking gagawing hapunan ngayon, ano? Ito na yung aking magiging second meal ko na ito, actually, no? At siguro, karaniwan nakakaubos ako ng 5, no? 5 balot, pero baka medyo busog pa ako ngayon. Siguro mga 4 lang ang aking kakainin. So, napakasarap ito na ihalo dito sa haluan na suka na may sili. Okay. Kainin ko muna to. Hindi nga lang siya balot sa puti, mamo. Kaninang umaga, mga ka-low-carb, namalengke si Gileo, sinamahan ko siya mamalengke at ito yung kwento ng balot. Ang balot kasi sa vendor, sa mga balot vendor, no? Ang isang piraso is, I think, magkano yung Gileo? 25 pesos? 25 pesos ang isang piraso. Sa ibang lugar, mga 30 pesos pa yan, no? Pero sa palengke, dito sa Marikina Public Market, bumibili si Giliw dito ng 14 pesos lamang, yung hilaw. So, namamakyaw siya ng balot na ito, 15 ang kanyang binili sa halagang 14 pesos. So, siya na nagluluto. So, yun ang matitipid natin, no? Sipin mo, 14 pesos kontra doon sa 25 pesos. That is, 11 pesos ang yung matitipid, no? Okay. Ngayon, ganito ang aking advice, ano? Sa mga low-carb beginners na nagsisimula pa lamang, ano? Sabihin nating first 2 weeks, or sabihin natin, first 4 weeks, mga isang buwan pa lamang na nagpa-practice ng mga low-carbers, ay ipinapayo ko na siguro 2 hanggang 2 lang balot ang kailang pwedeng kainin muna, no? Ang mga low-carbers, mga practitioners ng mga low-carb na sabihin natin mahigit ng 6 na buwan, sabihin natin, gumaling na ang kanilang metabolic disorder. Karaniwan, mga 3 months, 6 months, 1 year, malusog na. Na-restore na nila yung kanilang kalusugan, ang kanilang high blood, na stabilize na. Yung mga diabetic, in 1 year, na-stabilize na. Yung ilang mga low-carb practitioners, in 1 month, 3 months to 6 months na stabilize na yung kanilang blood sugar. In effect, kapag ikaw ay metabolically healthy na, no? Wala na, restore na yung iyong health mo, na-restore na, ibalik na, wala ka ng problema sa blood sugar, sa hypertension, normal na yung blood pressure, masasabi natin ikaw ay metabolically healthy na. So, ipinapayo ko na maaari ka nang kumain at least 4. On the average ay 4. 4 na piraso hanggang 5 siguro, no? At kung bakit ganoon ay kumpara sa itlog, mga ka-low carb, ang itlog kasi, ang protina ng itlog is around 6 grams lamang eh. Sabihin natin ang isang piraso ng balot or itlog is 60 grams. Sa loob ng 60 grams na yan, ang balot ay mayroong protina na 13 grams. 13 point something, ano? At ang fat ng balot ay napakataas, 14 grams out of 60, no? Samantalang ang itlog
ang egg, sabihin natin ang boiled egg for that matter, as our reference, ang protina ng egg is more than half, no? So mga 5-6 grams lamang, no? Kumpara naman dito sa 13.7, I think 13.7 ang grams ang protein ng isang balot, ano? So, ang balot, ang itlog, pwede kang kumain hanggang 8 piraso, hanggang 10 piraso, no? So, kung ikaw ay metabolically healthy na, no? Doon sa nasa process pa lamang ng healing, hindi mo na, wag mo nang kumain ng ganun labis-labis na bilang, ano? Ganun din yung balot. Ang protein ng balot ay, nasabi ko na, 13.7 kumpara doon sa itlog na 6 something. Ang fat content ng balot ay mas mataas. 14 point something, 14.3 I think, ano? Ang isang gramo, ang isang 60 gram ng balot. Compared doon sa egg, ang protein, ang fat ng egg is around 7, more or less 7 per 60 grams na balot. Ano? So, sufficient na yung iyong sabihin nating fat and protein requirement para sa isang araw doon sa 4 na piraso ng balot. No? Nga, kung ginaganahan ka naman, okay pa rin. Kumain ka rin kahit na 5. No? Kumakain ako hanggang 5 piraso ng balot. No? So, yun na yun ang pinaka-meal ko. No? Sa mga nakalipas na mga video ko na ipapakita ko ay more than at least siguro mga 5 piraso yung aking nakakain. So, kain pa ako na isa pa, mga kalokan. Sarap. Napaka-sustansya ng balot. Ito ang tinatawag na literal na nutrient dense. No? Kasi ang iba pang mga macronutrients dito, may mga iron, phosphorus, at iba pang mga macronutrients. Malaki lang ang bato. Wala. Ito ay sa mga baguhang followers na nanonood dito sa aking live ngayon. Ang mga kumakain ng mga carbohydrates ng mga kanin, hindi sila po pwedeng kumain ito ng more than 2. Sasakit ang kanilang batok pag kumain sila ng marami ito. So, ang aking pinapayuhan na kumain ito ng marami, kung ikaw ay low carb practitioners, isa ka sa mga low carb practitioner at metabolically healthy ka na, sabihin na na-regain mo na yung iyong health. Ito ang the best na nutrient-dense food na pagkain. So, para makatipid tayo, bumili tayo sa palengke ng hilaw, tayo na lamang ang magluto.